ng explainer. Oo. Ano na yung mangyayari? Explainin mo naman mamaya, attorney, kung ano mga mangyayari today. Attorney Gilbert, tama ba yung pagkakabasa ko na is this the first time na china-challenge ang jurisdiction ng ICC over a case filed before it? Well, hindi naman po first time, may iba pang mga kaso kung saan yung jurisdiction ay kine-question. Ngunit, ito ba yung first time na ginamit po yung, yung grounds ng withdrawal ng isang state party. So, this is a Ayun. case of first impression. Malaki pong implikasyon nito, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa prosecutor versus Duterte, kundi pati na rin sa 132 state parties ng Rome Statute. Yun. Okay. So, first case na sinasabing, hindi, nag-withdraw na kami. Ano ba? Parang ganon. Opo. Ayan. Kaya malaki yung implikasyon at siguro ang pinakatanong nito makakaalis lang ba ang isang state party kung ayaw niya po yung investigasyon ng ICC? Yeah. Okay. Meron pong binanggit na ng defense, sabi nila, the people should not forget that it was the very same President Marcos, represented by former Solicitor General Menardo Guevara, who signed and filed an appeal in March 2023 arguing that the ICC totally lacked jurisdiction over the so-called war on drugs. Ito daw ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos noon. Meron po bang effect yung mga ganitong pronouncements even if it happened 3 years ago pa? Alam mo, Peter, sa tingin ko irrelevant po siya. Kasing titingnan po ng appeals chamber ay yung sarili nitong batas, which is the Rome Statute. Yung pong titingnan niya at kung ano man po ang naging mga actions po ng Philippine government or pronouncement, irrelevant po siya kasi it does not affect international law as it stands with respect to the Rome Statute. Ayan, so mamaya po, attorney, mabigat ang magiging desisyon na ito dahil dito natin malalaman if the case will proceed or not. Pero ano po ba ang nararamdaman ng mga pamilya ngayon ng mga EJK victims natin? Dahil alam po natin kapag sinabi ng appeals chamber na wala ngang jurisdiction, tapos na po ang usapin tungkol dito. Alam mo, Rica, sa mga biktima ng Duterte War on Drugs, talagang umaasa po sila at nananalangin na i-confirm at i-affirm ng appeals chamber yung jurisdiction. Kasi alalahanin natin, isa din itong victim-centered proceedings at mayroon din pong right to the truth, right to justice, and to reparation sa mga biktima ng international crimes. Aside po doon sa magiging decision mamaya, ano pa ho ba yung nakikita nating magiging effect nitong decision na ito? Pag natapos na po yung at masabi na tuloy tayo doon sa magiging hearing natin, what will happen afterwards? Yun na pong magiging confirmation of charges. So sa tingin ko po, tatlo po ang direct legal effects po nito ng anumang magiging decision mamaya. Una po, ito po ang epekto niya whether or not tuloy-tuloy po yung decision sa confirmation of charges hearing ng pre-trial chamber. Na-expect po natin yan sa next week. Ikalawa po, ang effect niya po kung tuloy-tuloy pa po ang investigasyon ng Office of the Prosecutor, doon naman po sa mga 8 indirect co-perpetrators. At ikatatlo po, whether or not pwedeng matuloy Matutuloy din yung signal ni attorney in a while. Abangan lang natin kasi Let's give it some time. Yes. Maybe about 2 hours. kasi sayang yung tatlong punto maganda yun. Maganda 3 yung sinasabi legal ni points yung Attorney Gilbert. kanyang pinopoint out, no? Oo. So, kasi may mga sinasabi din ang prosecution, no? That by engaging with the court and seeking relief, the government implicitly recognized its authority, referring to the ICC. In other words, dahil nakikipag-discussion ka at meron kang continuing appeals, that is a nascent sign na
you're actually recognizing the jurisdiction of the ICC over the Duterte case. Ito nga kasi ang dami rin kasing mga sinasabi noon no, na nakakapagpagulo sa atin. Kasama na natin ulit on Ayan. Zoom si Attorney Gilbert Andres. Attorney, are you there na po? Yes, Opo, Rica, ayan, Peter, pasensya na nandito po. pa ako. Opo, Walang salamat problema. po. Sige po, balikan po natin yung 3 possible legal effects po nito. Pakibalikan po ulit, sir. Opo, yung una pong epekto, patuloy pa rin pong magde-decide ang pretrial chamber whether or not matuloy po ito sa trial proper. Ikalawa po, patuloy pa rin mag-investigate yung Office of the Prosecutor dun sa mga 8 mga indirect perpetrators. At ikatatlo po, patuloy pa rin po yung pong pag-decide at hopefully ma-proceed nga ito sa trial proper. Aha. Yung pong magiging implikasyon kung i-affirm po na inaasahan po natin at we hope for kung ma-affirm po yung jurisdiction. Okay. Attorney Gilbert, ito daw ang final pending challenge before the appeals chamber. Is that correct, sir? Well, ito po yung final pending challenge doon po sa issue ng jurisdiction. Kaya Aha. kung ano man po maging decision ng appeals chamber, pinal na po yun. Wala na pong tinatawag na MR dito Okay, sa atin. Wala na pong motion for reconsideration. Okay, only for purposes of discussion. Pag sinabi ng appeals chamber na tama, wala ngang jurisdiction ng ICC dito, matik uuwi na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Alam mo, Peter, talagang nahirapan akong imaginein yan, kasi talagang malalim na bangungot po siya, Pero sige, sabihin po natin in a hypothetical. Yes. Sinabi ko walang jurisdiction, yan po magiging implikasyon. Ibig sabihin, walang bisa yung arrest warrant, ibig sabihin, walang bisa yung investigasyon, ibig sabihin, walang bisa yung sa detention at makakaalis po siya. Ngunit, gusto ko rin pong pahayag na base lang po sa mga naging jurisprudence ng iba pong mga international tribunals, wala pa pong International Criminal Tribunal na nagsasabing wala siyang jurisdiction. Palagi po nilang ina-affirm ang kanilang jurisdiction. Kaya yun po yung magiging, I think, malakas po na historical background po sa magiging decision mamaya. Ayun, kumbaga walang ibang precedent to the contrary. Pero Tama ka dyan, Peter. Opo, pero nabanggit po ninyo kanina, Attorney Gilbert, na since this is the final pending challenge, does that mean na kung halimbawa nga sabihin nila, wala nga jurisdiction, can the prosecution actually file an MR to this? Kasi with it, sa appeals chamber mismo, pwede bang sabihin ng prosecutor, wait, we would like to file a motion for reconsideration. Can they legally do that? Well, in that hypothetical, ang sagot din, hypothetically, wala na po. Oo, wala na pong remedyo. Kasi appeals chamber na po to. Ito na po yung pinakamataas na level ng ICC chamber po. Oo. Bakit yung defense laging may MR? Bakit yung prosecution Wala. hindi pwede? Actually, hindi rin po nag-MR. Naalala nyo nung November, if I'm not mistaken, nag-decision yung appeals chamber dun sa interim release. Naalala nyo po yun? Opo, binanggit namin kanina yon. Oo. Po, wala na pong naging MR doon. Ah. Pinal na po yun. Oo. Except that, may mga review mechanisms lang talaga sa Okay. continued detention ng isang suspect. So, yun po yung in-invoke. Pero hindi po yung MR. Walang MR na final yung defense po doon. Okay. Of course, the families of the victims, attorney, are hoping na maituloy talaga itong kaso para nga naman dun sa hinahanap nilang hustisya sa sa pagkamatay nga ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung syempre hypothetical lang naman din po yung pwede nating maitanong dito, kung baliktarin nga po at sabihin nga na wala ngang jurisdiction, ano na ang susunod nating recourse? Meron pa ba tayong other courts that we can file these human rights violations against the former president? Or is it also an option to file cases dito sa Pilipinas?
Alam mo, Rika, dun sa hypothetical na yan, ang pwede pong gawin po ng mga biktima, kliyente po namin, mag-file po ng isang universal jurisdiction na criminal complaint. Ano po yung universal jurisdiction? May mga ibang bansa po sa mundo kung saan may batas po sila na pwedeng i-file at litisin at i-prosecute any international crimes saan man po nangyari sa mundo. Totoo po ito sa the Netherlands kung saan po ang ICC nakabase. Pwede po ito sa Germany, pwede po sa Switzerland, Canada, Spain, Belgium. Kaya isa po yan sa isang sa mga hypothetical na remedyo ng mga biktima. Pero talagang umaasa po sila na i-affirm po yung jurisdiction. Okay, let's talk about Attorney Gilbert. Ano ang mangyayari mamayang alas 5 Philippine time? Ano po? Meron pa bang mga statements from the prosecution and from the defense, or will the appeals chamber go into the decision right away? Okay, ganitong mangyayari, Peter at Rika, mamaya, actually, 11 a.m. siya, so 5 p.m. siya, Philippine time, pero Opo. expect lang natin, merong 30-minute delay for security Oo reasons. nga. Kaya po, baka 5:30 p.m. na po, Philippine time, magsisimula. So, papasok po ang mga West, 5 po sila. Ang presiding judge po ay si Judge Carranza at meron din po si Judge Akane, si Judge Bosa, Judge Lordi Capanizzi at si Judge Damdin. So mag-entry of appearance, parang sa Pilipinas din, mag-entry of appearance, yung prosecutor, Okay. ang defense, pati na rin po yung common legal representative for victims. At after po niyan, babasahin na po ng presiding judge na si Judge Carranza ano po yung desisyon at ano po ang mga legal na basihan para po sa desisyon. Diretso lang po yan, attorney, na babasahin lang nila yung decision. Kasi syempre there are points of argument, no? Iisa-isahin din ba nila yung kasagutan nila on those points? Tama ka dyan, Rika. In fact, kung maalala nyo, dun sa interim release appeals decision, inaisa-isa din yung mga points of argument at yung naging decision. Kasi alahanin natin, may 4 na appeals ground, yung defense. Kaya 4 na punto din ang sasabihin po ng appeals chamber. Okay. So, pagkatapos nun at halimbawa nga na okay, tuloy ang kaso, ano po ang mangyayari? It will clear the way for confirmation of charges and trial proceedings. But di ba tapos na po yung confirmation of charges? Tapos na po yung hearing para sa confirmation of the charges. Ngunit, hinihintay pa po natin yung decision on the hearing. Whether or not itutuloy po sa trial proper yung counts 1, counts 2, at counts 3 laban kay Mr. Duterte. So yun po yung hinihintay natin next week na decision po ng pre-trial chamber. So Ayan. iba pa yung sa Oo. next week. Next week na yung confirmation of charges. Ayun. Do we have a date for that already, attorney? Yes. Peter, Rika, may 60 days ang pre-trial chamber, Ang 60 days from the end ng confirmation of charges hearing ay sa April 30. Oh. Now, pwede pong earlier than April 30, pwede ring i-maximize lang ng pre-trial chamber. Tapos wag po nating expect na parang hearing din na babasahin po, hindi po ganun. Ito po ay decision na naka-written po siya at mababasa po natin sa uploadin na decision sa ICC website. Ito pong sa confirmation of charges, attorney? Yes, doon po sa decision on the confirmation of the charges. Pag po itong sa decision on confirmation of charges, dapat na po bang personal na humarap ang dating Pangulo? Now, wala kasing hearing doon sa decision on the confirmation of the charges. Let's say in the hypothetical din, na sabihin ng pre-trial chamber, ituloy sa trial proper. Kung matuloy na po yung trial talaga, doon na po, kailangan na pong humarap si Mr. Duterte. Wala na siyang choice doon. Can he still invoke na I refuse or I'd rather that I did not attend? Well, requirement kasi yan sa trial proper kasi kailangan ipakita kung sino po yung accused. Oo, at kailangan po talagang marinig niya yung mga charges na confirmed laban sa kanya. But again, this is a hypothetical kasi hinihintay po natin yung pre-trial chamber decision next week. Alright, so sige po, abangan namin mamaya yan, no? And just a marginal note, kung April 30 yun,
April 29 could be the last day of the hearing also Oo, ng impeachment. Dating Oo, oo. So, medyo it's- magkakabit. yung Wednesday pala, ay Duterte Day, ganun ba yan? Oo. Parang nagkakasabay, Peter at Oo. Rika. Although ano lang Oo. naman yan, coincidence. Yes, Oo. yes. Coincidental naman. But Diba? then, sige po. So, abangan din namin along with you mamaya po, 5 to 5:30, no? Kung anong oras po papasok itong ICC for the decision sa jurisdiction nga po. Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon. We'll talk to you again soon po. Maraming salamat, Rika at Peter, at mabuhay tayo. Ayan, Thank you Attorney po. Gilbert, maraming salamat po. Very enlightening yung Kaya mga sinabi nga. niya. And I will not rule out the possibility na tatawagan ulit natin siya. Hindi talaga malayo yan. Kasi 'di ba, ano mangyayari? What will happen next? Kung ano, yan talaga mamaya po, Yung alas 5 ano ba, hanggang alas yung 5:30. Post-prod, kumbaga. Oo. Ayokong sabihin Post-katay. post-mortem. Okay. Attorney Gilbert Andres, maraming salamat po sa inyo. Ang oras natin, 9:41.